Connected ka ba? I-reconnect ang sarili, pamilya at Diyos. Sa makabagong panahon, ang pagiging konektado ay tila isang pangkaraniwang bahagi na ng ating araw-araw na buhay. Gayunpaman, mahalagang pagnilayan kung ang ating mga connection ay tunay na makabuluhan at nagbibigay ng halaga sa ating pagkatao. Sa seryeng Connected Ka Ba, tatalakayin natin ang kahalagahan ng malalim at matibay na ugnayan sa ating sarili, sa ating kapwa, at sa Diyos upang mapalago natin ang isang buhay na puno ng tunay na koneksyon at kahulugan. Ang pamagat ng ating pagninilay-nilayan o pag-uusapan ngayong hapon, mga kakonekted, ay anak, saan ka patutungo? Yan. So anak, saan ka patutungo? So sa bawat pamilya, mga kaibigan, may ina at amang naghandang ibigay ang lahat para sa kapakanan ng kanilang mga anak. Ngunit sa kasamaang palad, mga kakonekted, may mga anak na lumalaking malayo sa landas ng kabutihan. Mga anak na nakakalimot, nagsusuway, at tila naging alibughang bahagi ng tahanan. Ang alibughang anak ay hindi lamang yung lumalayo sa pisikal na presensya ng kanyang magulang, kundi yung tumatalikod sa mga aral, pagmamahal at pagpapahalagang itinanim ng kanyang pamilya. Wala nang masakit sa puso ng isang magulang kaysa makita ang sariling anak na binabaliwala ang lahat ng sakripisyo at pagmamahal. Mga connected, ngunit sa kabila ng lahat, ang pagmamahal ng magulang ay hindi nauubos katulad ng Diyos na ating amang nasa langit. Siya ay laging naghihintay sa pagbabalik ng mga anak na naligaw ng landas. Sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 15, talatang 11 hanggang 32, isinaysay ni Jesus ang talinghaga ng alibughang anak, o kung sa English pa ay the prodigal or the parable of the prodigal son. Isang anak ang humihingi ng kanyang mana at inilustay niya, inilustay ito sa maling pamumuhay. Ngunit sa huli, mga kakonekted, nang siya'y mawala ng lahat, naisipan niyang bumalik sa kanyang ama. Dala ang kababaang loob at pagsisisi. Hindi siya pinarusahan, bagkus sinalubong siya ng kanyang ama ng may bukas na bisig, may halik, may kasayahan, Ipinakita rito ang walang hanggang awa ng Diyos sa sinumang tunay na nagsisisi. Kaya't ikaw, ka-connected, alibughang anak, Hindi pa huli ang lahat. Nariyan pa rin ang iyong mga magulang, naghihintay, nanalangin, umaasa. Nariyan din ang Diyos, mga ka-connected, na palaging handang patawarin ka. Basta't lumapit ka sa Kanya ng may pusong mapagpakumbaba. Kailan mo huling nakinausap ang iyong mga magulang ng may buong paggalang, mga ka-connected? May mga salita ba kayong binitiwan na nakasakit sa kanila?
Nalilimutan mo ba na ang halaga ng sakripisyo ng iyong pamilya? Kumusta na ang relasyon mo sa Diyos, ka-connected, bilang isang anak ng Diyos? Ito ngayon ang payo sa atin mga ka-connected. Anak, ang pagiging mabuting anak ay isang banal na tungkulin. Ipinag-utos ng Diyos yan. No? Ayon sa Exodus, Kabanata 20, talatang 12, itong sinabi, igalang mo ang iyong ama at ina. Ito'y may pangako. No? Ito'y may pangako na ikaw ay mabuhay ng mahaba at mapayapa. So maging mapagpakumbaba, mga ka-connected. Kung ikaw ay nakasakit, matutong humingi ng tawad. Kung ikaw ay lumayo, magbalik loob habang may oras pa. Ayusin ang nasirang ugnayan habang may buhay ang mga magulang mo, ka-connected. Ipadama mo ang pagmamahal at pasasalamat na nararapat sa kanila. Hindi lamang ikaw, ang magulang ng iyong magiging mga anak. Ikaw rin ang anak ng Diyos. At gaya ng alibugang anak sa Biblia, may daan palaging pabalik. Piliin mong bumalik. Ka-connected. Sa pagtatapos ng mensaheng ito, naway maunawaan ng bawat isa, lalo na ang mga anak, ang mga anak, na ang pagmamahal ng magulang ay isang biyayang hindi dapat baliwalain. At higit sa lahat, ang ating relasyon sa Diyos ay reflection rin ng ating pakikitungo sa ating mga magulang. Kung tayo ay natutong lumayo, mga ka-connected, sana'y matuto rin tayong bumalik. Kung tayo ay nakasakit, sana'y matuto tayong humingi ng tawad. Huwag nating hintayin ang panahon na ang pagsisisi ay wala nang madadat ng buhay o ang presensya ng mga magulang ay nauwi na sa katahimikan. Ang pinto ng tahanan ay laging bukas para sa anak na nagsisisi. Gaya ng ating Diyos Ama, ang puso ng ating mga magulang ay laging handang tumanggap, magpatawad, at muling magmahal sa anak. Bumalik ka lang habang may oras pa, habang may pagkakataon pa, sapagkat ang tunay na anak ay hindi perpekto, kundi marunong, Hindi perpekto, pero kundi marunong magpapakumbaba at magmahal ng tapat. Connected ka ba kay Hesukristo? Ito po ang iyong ka-connected Kinglan Galon. Ang nagsasabi sa Diyos ang papuri. Hanggang sa muli, shout out sa lahat ng nakikinig sa Facebook at sa TikTok and sa YouTube. Babalus!